Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Halos sabay sa tunog ng kulog at kidlat ang malakas sa pagsigaw ni Annie, habang iniire ang sanggol niya. Hindi na siya nagawang madala pa ng asawang si Ninyo sa bahay paanakan sapagkat bukod sa malakas ang buhos ng ulan ay hindi nila inaasahang mag-asawa ang pangyayari. Ang alam kasi nila pareho ay sa susunod na buwan pa ang kapanganakan ni Annie. Mabuti na lang din talaga ay merong malapit na lang na kumadrona sa kanilang bahay na si Nanang Lida. Kaya naman, kahit labagman pareho sa loob ng mag-asawa, ay wala silang nagawa kundi manganak sa sariling tahanan. Sige, Annie, iiri mo pa. Kaunti na lang nakikita ko ng ulo ng bata. Iri pa, Annie, iri pa. Katulad ng sinabi ng kumadrona, ibinigay nga ni Annie ang buong lakas niya para makairi ng husto. Kaya lang ay hindi pa rin sumapat yun. Kitang-kita sa hilatya ng kanyang muka ang matinding paghihirap. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Mahal, tatagan mo loob mo. Lalabas ang baby natin, mahal. Piniga-piga pa ng kumadrona ang tiyan ni Annie para kahit papaano ay makatulong. Subalit hindi pa rin yun sumapat. Muli na namang kumulog at kumidlat at sabay ng lalong paglakas ng hangin. Maya-maya pa ay saglit na natigilan ng kumadrona sapagkat tila mayroong tong napansin na umaaligid sa kanilang bahay. Nanang Lida, ano po problema? Bakit po kayo tumigil? Kumuha ka ng armas at tumitingin ka sa paligid. Kanina ko pa napapansing may paikot-ikot sa labas ng bahay. Hindi naman maintindihan ni Ninyo ang mga sinabi ng kumadrona, kaya napakunot noon na lang siya. Bilisan mo na! Ako nang bahala rita! Sige po. Dali-daling nagpunta ang lalaki sa kusina at eksaktong pagkakuha niya ng tabak ay gumuhit sa kalangitan ng kidlat kasunod ng maugong na kulog. Nang magliwanag ang paligid dahil gawa ng kidlat, ay doon tumambad sa kanyang paningin ang isang nakakatakot na imahe na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya. Nakatayo yun sa tapat ng nakasarang bintana sa bandang kusina. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Dahil sa pagkabigla at takot, kaya napatakbo si Ninyo pabalik sa kwarto kung saan nanganganak ang kanyang asawa. May nakita ko sa labas, Nanang. Anong klaseng nilalang yun? Ha? Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat nakita niyang hawak-hawak na ni Nanang Lida ang sanggol na nakabalot sa malinis na kumot. Pinupunasan niyo ng kumadrona para mawala ang dugo. Nang umiyak ang sanggol, ay saka siya malungkot na nilingon ng matandang babae kaya napakunot noo si Ninyo. Nawala rin tuloy sa isip niya ang tungkol sa nakakatakot na nilalang na nakita kanina sa labas ng bahay na nasa bandang kusina. Nanganak na po ang asawa ko. Ligtas na nailabas ni Annie ang anak naming... Pero bakit ganyan ang mukha niyo, Nanang? Naudlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat malungkot na umiling ang matandang babae. Nang ma-realize niya ang ibig sabihin ng kumadrona, ay marahan siyang napalingon sa asawang kanina pa walang imik. Nang makita niyang nakapikit at hindi gumagalaw si Annie, ay bigla siyang kinutuban. Annie, mahal ko! Wala na si Annie. Hindi makapaniwala si Ninyo matapos ang narinig na sinabi ng matandang babaeng kumadrona. Parang biglang nilamon ang katahimikan ng paligid niya at bumagal ang takbo ng lahat. Wala siyang marinig na kahit na ano. Kahit ang malakas na ulan, kulog at kidlat. Maging ang pag-iyak ng kanyang sanggol ay hindi na rin niya narinig bigla. Para siyang nabingi sa sobrang katahimikan matapos malamang wala ng buhay ang kanyang asawa na kanina lang ay sumisigaw-sigaw pa. Natauhan at bumalik lang sa ulirat si Ninyo matapos kumalansing ang tabak na nabitawan niya. Ninyo, alika rito. Bitbitin mo ang anak mo. Hindi pinansin ng lalaki matandang babaeng kumadrona.
Sa halip ay marahan siyang naglakad palapit sa asawa. Nakapikit na tila ba natutulog lang. Nang nasa tapat na siya ni Annie, ay paulit-ulit niyang hinaplos ang mukha nito kasunod ng sunod-sunod na pagtagas ng kanyang luha. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil kanina lang, bago siya magpunta ng kusina, ay buhay na buhay pa ang kanyang asawa. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Ninyo, madali ka't hawakan mo muna tong bata. Meron pang palabas sa asawa mo. Lumapit na ang ginang at ipinabuhat ng sanggol sa nagluluksang lalaki na wala pa rin sa sariling wisyo. Hindi na alintana ni Nino ang mga nangyayari sapagkat kahit ang sarili niya ay hindi na rin niya maintindihan. Hanggang sa habang umiiyak at akay-akay ang kanilang anak ay narinig niyang biglang napasigaw si Nanang Lida matapos makita ang ikalawang sanggol. Nang lumapit siya roon, ay gano'n na lang din ang pagkabigla niya nang masilayan ng halimaw na sanggol na hawak-hawak na matandang babaeng kumadrona. Anong klaseng nilalagyan? Bago pa masagot ni Nanang Lida ang tanong na yon, ay bigla nang lumundag sa mukha ni Nino ang malahalimaw na sanggol. Dahil doon, ay napabalikwas siya ng bangon habang napapasigaw. Pagtingin niya sa paligid, nang ma-realize niyang nasa kwarto lang siya, ay doon na siya unti-unting huminahon. Eksakto rin ang siyang pagpasok ng nang-iisa niyang anak na si Simon na halata ang pag-aalala sa mukha. Mabilis ding nakapasok ang binatang edad 18 dahil wala namang pintuan ng silid ni Nino. Manipis na kortina lang ang nagsisilbi niyang harang. Tay, sumisigaw ka na naman po. Okay lang po ba kayo? Binabangungot na naman po ba kayo, Tay? Okay lang ako, anak. Pahingi na lang muna ng tubig. Dali-dali nang kumuha ng maiinom ang binata at pagbalik ay kaagad niyang inabot sa ama ang inumin. Siguro po, Tay. Kailangan na natin talaga magpa-check up para malaman kung anong kondisyon nyo. Ano ka ba, anak? Wala to. Madalas lang akong pagod kaya madalas ding nananaginip ng hindi maganda o binabangungot. Nasabi po kasi ng teacher ko, Tay, na scientifically, kapag madalas daw pong binabangungot, baka may problema sa loob ng katawan. Posibleng high blood kayo, Tay. Sige, anak. Huwag ka mag-alala. Magpapacheck up na ako sa susunod na linggo. Guminhaw ang pakiramdam ng binata matapos yung marinig na sinabi ng kanyang tatay. Pero ang totoo, sinabi lang talaga yun ni Nino para hindi na siya kulitin pa ni Simon. Sasamaan ko po kayo, Tay. Hindi na, anak. Kaya ko na yon. Sige na, matulog ka na ulit at 3:00 pa lang na madaling araw. Buti na lang wala kang pasok bukas. Pero huwag ka pa rin magpupuyat dahil nakakasama yan. Sige po, Tay. Good night po ulit. Magpahinga na rin po kayo. Pagpipray ko po na hindi na kayo bangungutin. Sige, salamat. Paglabas ni Simon sa kanyang kwarto, ay muling bumalik sa pagkakahiga si Nino pero hindi na siya nakatulog. Nakatingin lang siya sa bubungan habang inaalala ang nangyari. 18 years ago, pagkapanganak kay Simon at sa kakambal nitong si Pedro na namatay katulad ng asawang si Annie. Dahil kulang sa buwan ng kapanganakan, kaya nang lumabas si Pedro ay hindi kaaya-aya ang itsura nito. Naihambingan ni Nino sa isang halimaw ang ikalawang anak. Ayon naman sa kumadro ng Nanang Lida, ay masama ang ganoong pangyayari dahil may kaakibat itong kamalasan o sumpa. Kaya naman pinayuhan niya si Nino noon na sunugin ang katawan ni Annie pati ang sanggol at ang lahat pati ang patay na sanggol at ang lahat ng mga gamit na may kaugnayan sa dalawa. Dahil hindi naman sadyang paniwalain si Nino sa mga pamahiin, kaya hindi niya rin sinunod ang bili na matandang babaeng kumadrona. Isinama niya na lang sa paglibing kay Annie at ng sanggol na si Pedro ang lahat ng mga gamit. Sa kabila ng lahat ng pangyayari ay inaluga pa rin ni Nino si Simon.
dahil ito na lang ang natitirang alaala ng namatay niyang asawa. Pinalaki niya ng puno ng pagmamahal at kagandahang asal ang anak katulad ng biling ni Ani nung buntis pa lang ito. Ginawa ni Nino ang lahat upang maitaguyod at mapalaking isang mabuting tao ang nag-iisang anak. At kahit hindi ganun kaalwa ng buhay nila, ay kinakaya niya sapagkat ito ang ipinangako niya sa namayapang asawa. Mas dumadalas ang masamang panaginip na yun, ha? Siguro dahil sa malapit nang mag-18 tong si Simon. Matagal na rin pala akong di nakakadalo sa puntod ng mag-ina kong namatay. Pagkasabing yon, ay bumangon siya ulit sa papag at nanalangin ng taimtim. Kaya paghiga ay nakatulog din kaagad siya ng mahimbing. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Nino. Pero iniluto niya muna ang natirang kaning kagabi at ginawang sinangag para merong almusal ang kanyang anak. Nagluto na rin siya ng itlog at tuyo na nabili sa tindahan ni Mang Nestor na madalas nilang utangan kapag walang-wala talaga siyang madelehensyahan. Eksaktong 8:00 ng umaga ay narating nila ang magkasamang puntod ng asawa niyang si Ani at anak na si Pedro. Matataas na ang mga talahib sa palibot ng puntod at nilulumot na rin. Halatang walang dumadalaw. Halos 10 taon na rin kasing hindi nadadalaw ni Nino ang puntod ng asawa at anak, kaya nang makita niyang gano'n ang itsura nito, ay nakaramdam siya ng kalungkutan at konsensya. Isa-isa niyang tinanggal ang matataas na damo, pati lumot, pagkatapos ay umupo siya sa tapat ng puntod. Pero hindi nakasayad ang kanyang puwetan sa lupa. Pasensya na talaga, mahal, kung bakit hindi na kita nadadalaw dito. Ayaw ko namang abalahin pa ang anak nating si Simon kasi siguradong malulungkot at magtatampo sa akin yon. Ang alam niya kasi, katulad ng bili ni Nanang Lida noon, sinunog ko ang katawan niyo ni Pedro. Nang matanggalan niya ang makakapal na damo, ay humawak siya sa lapida at pumikit. Inalala niyang muli ang masasayang araw nila ng namayapang kabiyak hanggang sa mauwi sa masalimuot na nakaraan. Ang nakaraan kung saan ay namatay si Ani. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hanggang ngayon sa tuwing mapapadpad siya sa lugar na yon, ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ilang araw na lang, 18th death anniversary mo na rin, mahal. Huwag ka mag-alala. Katulad ng pinangako ko sa iyo. Lumaking may takot sa Diyos ang anak natin. Mabait, masunurin, at napakasipag sa bahay at pag-aaral. Medyo mahirap nga lang ang buhay namin dito. Pero nakakasurvive naman kami. Kayo naman dyan ni Pedro. Alam kong masayang-masaya kayo dyan. Kaya wag mo kami masyadong alalahanin dito ng anak mo. Basta, bantayan niyo lang kami palagi, ha, mahal? Nagsindi siya ng kandila saka itinirik sa ibabaw ng lapida. Pagkatapos ay tumayo siya pero nanatili ang tingin sa puntod. Pagkatapos magpunas ng luha, ay saka siya muling nagwika. Mahal, Ani, anak, dalangin ko ang katahimikan ng mga kaluluwa niyo. Ha? Natigilan na siya sa pagsasalita dahil mula sa kanang bahagi na hindi kalayuan sa lugar na yon ay merong naaninag ang mata niya. Hindi niya masabi sa sarili kung anino ba ng tao o hayop ang nakita, pero sigurado siyang itim na itim yon. Nagtagal ang tingin niya roon hanggang sa pagkalaon ay iginala na niya ang tingin. May tao ba dyan? Nang walang sumagot, ay siya na mismo ang naglakad sa kapunuan kung saan niya nakita ang maitim na bagay, pero wala naman siyang kahit na anong nakita roon, maliban sa iisang pusa na hindi naman itim ang kulay. Napabuntong hininga na lang siya bago maglakad pabalik sa puntod ng asawa. Nang nandun na siya,
Ganun na lang ang gulat niya pagkakitang putol na ang kandilang sinindihan niya kanina. Ang kalahati ay nakatumba na sa sahig pero may sindi pa rin. Kaya kunot noon niya tong kinuha at ipinagdugtong habang nagpapalinga-linga sa paligid. Halatang halata kasi na merong nagputol sa kandila kaya pagalit siyang tumayo at nagsalita habang naglilibot ng tingin. Huwag kayong magbiro ng ganito. Huwag niyong paglaruan ng kandila ng mga namatay. Respeto naman kung sino man kayo. Para lang nakipag-usap si Nino sa hangin, kaya hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niyang mangalahati ang kandila bago siya umalis sa lugar na yon. Nang nasa bayan na, ay eksakto namang napadaan siya sa mga kalalakihang nagkukumpulan sa malaking plaza. Nang makiusyoso siya, ay nakita niya sa gitna ang mga kalalakihan nagsisigawan ng logis. May isang lalaki pa na nanghingi ng mga pusta kung sa pula o sa puting manok ba sila. Aba, meron palang sabungan ngayon Dinukot niya sa bulsa ang perang inipon niya ng ilang buwan para sa kaarawan ni Simon. Alam niyang hindi sapat yun dahil gusto niya kahit papaano ay maging maganda naman ang birthday celebration ng kanyang anak dahil 18 years old na ito. Natukso tuloy siyang itaya ang kalahati ng perang hawak niya at nang magsimula ang sabong ay todo-todo ang dasal niya na sana ay manalo ang manok na tinayaan niya. Pero hindi sang-ayon ang panahon kay Nino. Natalo siya sa unang pagpusta. Kaya nang magkaroon ng second game ay nagdalawang isip na siya kung itataya pa ang natitirang pera. Kailangan ko nang umalis dito bago pa maubos tong pera. Hindi pa niya natapos ang sinasabi ay nakarinig siya ng tatlong kalalakihan na nag-uusap-usap patungkol sa manok na lalaban. Hindi pa raw natatalong manok na yon kahit isang beses. Kaya naman naingganyo si Nino at sa huli ay naitaya niya pa rin ang huling perang hawak niya. Babawiin pa nga sana niya pero nagsimula na ang laban. At sa kasamaang palad, natalo na naman siya. Naknanto ko naman Pucha, ba't ba kasi tumayataya pa ako? Napakamot si Nino sa ulo sa sobrang pagkadismaya at pagkainis sa kanyang sarili. Umalis tuloy siya sa sabungan na luhaan at hindi alam ang gagawin, kung saan kukuha ng pera para makapag-extra racket ngayon. Ay nako, paano na to? Anong gagawin ko? Dahil sa nangyari, halos maghapon siyang hindi umuwi ng bahay para makapaghanap ng mapagkakakitaan para mabawi ang natalong pera sa sabungan. Hindi na rin tuloy siya nakapananghalian para lang mabawi ang perang nawala. Pero halos palubog na ang araw ay hindi pa umabot sa 1/4 ang nabawi niyang pera. Tumulong lang siya sa pagtambak ng mga lupa sa likod bahay ng kaibigan at nabigyan siya ng 300. Nang mahawakan niya ang pera ay napabuntong hininga na lang siya sa sobrang pagkadismaya sa sarili. Bakit kasi nagsugal-sugal ka ba, Ninyo? Ito tuloy napapala mo. Wala na halos natira sa perang ipangahanda mo sana sa darating na birthday ng anak mo. Naka naman talaga Natigilan siya sapagkat habang naglalakad sa mapunong bahagi ng lugar, papunta sa kanilang bahay, ay napansin niya na naman ang itim na bagay na nakita niya rin noong nasa puntod siya ng asawa at anak. Mula sa hindi kalayuan, ay nakita nga niyang isang nilalang na nakatayo sa may pinakadulo ng mga kapunuan. Dahil medyo malayo na to, kaya hindi niya maaninag ang muka. May kalabuan na rin kasi ang kanyang mga mata. Kaya ang tanging nakikita na lang niya ay itim na kulay. Hoy! Sino ka ba? Parang sa libingan mo pa ako sinusundan Huwag mo akong pinaglololoko Ganitong naubusan ako ng pera. Humangin ng malakas kaya napatingala si Nino at nang magbalik siya ng tingin sa kinaroroonan ng nilalang na nakita kanina ay wala na ito roon. Napakibit balikat na lang si Nino at nagpatuloy na lang sa paglalakad hanggang sa maabutan niya si Simon na nagbubuhat ng 2 malalaking balde.
Nagsasalin kasi ng tubig sa drum ang kanyang anak. Patakbo siyang lumapit dito at nagtatakang nagwika. "Oh, hindi ka pa tapos mag-igib, anak?" Ngumiti lang ang binata kahit halata sa mukha nito ang matinding pagod. Nagpatuloy siya sa pagsasali ng tubig mula sa balde papuntang lumang drum na medyo nilulumot na ang labas. "Hindi pa po, tay. Mga 4 o 5 balik na lang to. Saan po pala kayo galing? Maghapon kayong wala. Nananghalian na po ba kayo?" Naku nak, busog na busog pa ako. Galing ako sa birthday party ng isang kumare. Sayang nga hindi ako nakapag-uwi ng para sa'yo. Dami kasing tao Nakakahiyang, alam mo na. "Kape na lang, tay. Pampatanggal ng kabusugan." Naku, huwag na. Pwede mo na yung itigil, nak. Kahit ipagpabukas mo na lang yan. "Titigil lang ako kapag pumayag ka magkape." Sige na nga, ipagtimpla mo na nga muna rin ako ng kape, anak. "Yun! At least may kasabay na ako magkape, tay." Napabuntong hininga na lang ang Ginoo. At nang mapansin niyo ng kanyang anak, ay nawala ang ngiti ng binata sa mukha at napalitan ng pag-aalala para sa kanyang ama. "Tay, may problema po ba?" Inilapag ni Simon ang balde, tsaka nagtungo sa bandang kusina at habang nagtitimpla ng kape, ay nakatingin siya sa amang seryosong-seryoso habang nakaupo sa luma nilang sofa. Umiling-iling ang Ginoo at isinandalang sarili sa dingding nilang kahoy na may kalumaan na rin. "Medyo minalas lang, nak. Nag-iipon pa naman ako dahil birthday mo na sa makalawa at anibersaryo na rin ang pagkamatay ng nanay at kapatid mo." "Sus, si tatay. Akala ko naman kung anong pinoproblema mo Huwag yun na pong pakaisipin yun, tay. Di ko naman kailangan ng handa-handa na yan dahil wala rin naman akong maiimbita sa 18th birthday ko Masasayang lang ang ihahanda niyo kung magkataon." Paano naman ang nanay at kapatid mo? Sigurado po naman ako, tay. Maintindihan kayo ni nanay at ng kapatid ko tungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga po, naalala natin sila. Actually, hindi naman natin sila nakakalimutan di po ba? Oh, ito na pong kape nyo. Pagkatanggap ng Ginoo, ay agad nitong hinipan ng ilang ulit ang kape bago sumipsip ng kaunti. Pagkatapos noon, ay muli siyang tumingin sa anak at nagsalita. "Nahihiya na talaga kasi ako sa inyo ng nanay mo at ng kapatid mo, nak. Biruin mo, sa loob ng maraming taon ay iisang beses lang akong nakapaghanda sa kaarawan mo at sa anibersaryo ng pagkamatay ng nanay at kapatid mo. Medyo nalulungkot lang ako. Pakiramdam ko tuloy napakawalang kwenta kong tatay sa'yo. Iisa ka na nga lang, di pa kita mabigyan ng magandang buhay." Habang pinagmamasdan at pinakikinggan ni Simon ang ama, ay ramdam niya ang saloobin nun. Kaya nag-isip na lang siya kung paano pagagaanin ang loob ng Ginoong Sininyo. "Ang mahal ka naman, tay. Magkasama pa rin tayo sa hirap at ginhawa. Huwag po kayong mag-alala, tay. Katulad ng pangako ko sa inyo ni nanay at ng kapatid ko, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi na tayo maghihirap pa. Itaga nyo yan, tay, sa balde nating sira-sira." Napangiti na lang ng pilit si Ginoong ninyo dahil sa sinabing yun ng kanyang anak. "O, di ba? Itawan na lang natin ng mga yan, tay. Kesa naman po, mag-isip ka ng mag-isip ng kung ano-ano dyan. Nakakaubos to po kasi ng lakas yung pag-iisip ng mga negative, sabi ng teacher ko. Focus lang daw po tayo dapat sa gusto nating marating, kahit anong problemang dumaan sa buhay. Makakaya natin yan basta magkasama tayo. Hindi ko po kayo iiwan, tay. Kahit na anong mangyari. Pangako po yan." Natutuwa ako marinig yan. Salamat, anak. Simon, salamat sa Diyos at may anak akong katulad mo. Napakaswerte kong tatay. Ako rin naman po maswerte akong anak kasi napakabait ng tatay ko. Marunong ka ng mambola, anak Mukhang marami ka nang nabobolang babae sa paaralan nyo, no? Tatay naman.
Nagtawanan sila dahil doon at pagkatapos ay wala nang umimik. Tila ba nilamon sila ng ilang segundong katahimikan. Maya-maya pa, inubos lang ng Ginoo ang iniinom na kape bago magsalita ulit. Salamat sa iyo, anak Simon, dahil napakamaunuin mong bata. Salamat talaga sa Diyos at binigyan niya ako ng napakabait na anak. Walang anuman yun, Tay. Thank you din po sa walang sawang pag-aaruga. Ano ba naman yan? Ang drama natin. Nagtawanan na naman sila pagkalaon ng wala sa oras. Kaya nga eh. O sige na, itigil mo na yung pag-iigib. Akala ko ba magkakapi ka? Tatapusin ko na po muna to para bukas, Tay. Ma-stack na yung drum natin. 2 araw po tayong makakapagpahinga sa pag-iigib. Ilapag mo na muna yung mga timba at ako na magtutuloy sa pag-iigib. Nak, utusan na muna kitang pumunta kay Mang Nestor. Bumili ka ng bigas at saka sardinas at itlog. Sige po, Tay. Pagkabigay ng pera ay naglakad na si Simon papunta sa tindahan ni Mang Nestor. Sinundan na lang siya ng tingin ni Mang Nino at nang lumiko na ang binata ay tumayo na kaagad siya sa kakinuha ang mga balde. Naglakad siya patungo sa pusuhan para ipagpatuloy ang naudlot na pag-iigib ng anak. Maswerte si Nino dahil pagdating niya sa pusuhan ay walang ibang tao. Kadalasan kasi kapag ganong oras ay palaging mahaba ang pila kaya medyo nagulat ang Ginoo at natuwa na rin dahil wala siyang kasabay at kaagaw sa pag-iigib. Dali-dali siyang lumapit doon at ibinaba ang hawak ng mga balde. Sakto at wala akong kasabay. Mabilis ako matatapos sa pag-iigib nito. Nagsimula na nga siyang magbomba ng magbomba hanggang sa tumagas ang maraming tubig at mapuno ang isang balde. Kaagad niyang kinuha ang isang balde at pagkatapos ay inilipat niya ng direksyon ng daanan ng tubig ng nasabing poso para malamnan naman ang isa pang balde. Pumunas muna siya ng pawis sa noo bago muling magsimulang bombahin ang poso. Dire-diretso yun hanggang sa mapuno ang isa pang balde. Nang matapos na siya'y saglit siyang nagpahinga at bumuga ng hangin sa kawalan. Tara na mga balde, at huwag kayo magpapabigat masyado ha. May edad na ako at mabilis nang mapagod, hindi katulad ng anak ko. Binuhat ni Nino ang mga ito at nagsimulang maglakad. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya nang maulunigan niya ang isang matandang ginang. Uugod-ugod na ito at nakukuba na ang likod. Nakasuot ng kulay itim na maruming bestida at merong belong pula na nakatapi sa mga balikat nito. May sukbit din ang matanda na lumang bag at nakatungkod dito. Nang mapalingon sa mukha ng binatilyo ay tumambad sa kanya ang kulubot nitong pagmumukha. Medyo lubog na rin ang mga mata at pisngi at namumutla rin ang mga balat na parabang kulang sa dugo dahil hindi naaarawan. Dahil malabo ang mga mata, kaya pinagmasdan mabuti ang matandang babaeng kaharap. Parang namumukhaan niya kasi ito. Nang makilala niya ang nasabing matandang babae, ay ganun na lang ang pagkagulat niya kaya naman nabitiwan niya ang mga balding buhat-buhat. Nanang Lida, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira ngayon? Bakit ka nagpakita ngayon? Marahan siyang lumapit sa matandang babaeng kumadrona na siyang nagpaanak sa asawa niyang namatay noon. Sumagot po kayo, Nanang Lida. Bakit po kayo nandito? Pagkatapos ng mga pinagawa niyo sa bangkay ng asawa at anak ko, hindi po ba't sinabi ko na sa inyo na huwag na tayong magtagpo ng landas? Pinanlisikan lang siya ng matandang kumadrona kaya napansin niya ang malaking pagbabago sa itsura nito kumpara noon. Nagmukhang nakakatakot namang kukulam tuloy ang matandang babae kaya napatras si Nino habang nagtatanong. Anong nangyari sa iyo, Nanang? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mo sinunod ang sinabi ko sa iyo, Ninyo. Di ba sabi ko naman sa iyo, sunugin mo ang katawan ng namatay mong asawa at anak. Pero
Bakit hindi mo ginawa? Ano pong sinasabi nyo? Ginawa ko naman ang inutos nyo sa akin noon Hindi! Sinungaling ka! Nakita kita kanina at nakumpirma kung totoo ang hinala ko. Hindi mo alam ang ginawa mo. Dapat noon pa lang, ginawa mo na ang sinabi ko. Bumuhay ka ng halimaw! Ano bang sinasabi mo, Nanang Lida? Nang maintindihan din ng matandang babae na tila wala ngang nalalaman si Ninyo, ay biglang nawala ang pagkabagsik ng kanyang muka. Kaya naman nawala na rin ang pangamba ng lalaki. Nanang Lida, ipaliwanag niya nga po sa akin. Ano po bang sinasabi niyo? Nalalapit na ang kaarawan ng anak mo. 18 kaarawan. Dahil sa hindi mo ginawa ang mga sinabi ko noon, kailangan mong bantayan ang nag-iisa mong anak. Kung ayaw mong pati siya, ay mawala rin sa iyo. Nang sabihin niyo na matandang babaeng kumadrona, ay otomatikong gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Ninyo. Para bang may kung anong aura ang bumalot sa mga salitang binitiwan ni Nanang Lida, dahilan para magtaasa ng balahibo niya sa buong katawan. Hindi mo ako pinakinggan noon, Ninyo. Ilang ulit ko nang sinabi sa iyo na sunugin mo ang asawa at anak mo, pati ang mga gamit na may mga kaugnayan sa kanila. Pero hindi ka nakinig at naniwala sa akin. Pero wala namang nangyari. Nanang, maayos at tahimik na kaming namumuhay ni Simon. Ang totoo, ngayon dumating at nagpakita ka ulit, binigyan mo lang ako ng takot Pasensya na ho Nanang, pero iyon ang totoo. Huwag yun naman kaming takutin ng anak ko. Nananahimik na kami. Kahit simple ang buhay namin, masaya kami. Malapit nang kunin sa inyo ang kapayapaan na sinasabi mong yan. Alam kong unti-unti mo na yang nararamdaman. Bigla ngang naalala ng lalaki ang masasamang panaginip at bangungot niya patungkol sa kanyang namayapang asawa at anak. Pero naudlot din yon dahil muling nagsalita ang matandang babaeng kumadrona. Ayon sa aming pamahiin, ang gabi kung kailan nanganak si Annie ay parte ng gabi na mga masasamang pagsibol. Hindi natin inakalang merong kakambal ang asawa mo. Dahil ang totoo ay wala naman talaga. Hindi ba't yun ang sabi mo? Dahil ilang beses na kayong nagpatingin sa doktor ng bayan. Tama na nga ho, Nanang. Hindi nyo na nire-respeto ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Apinin mo man sa sarili mo o hindi. Alam mong hindi anak ng tao ang nakita mo ng gabing yon. Hindi galing sa iyo ang 2 mong anak. Anak yon ng dyablo. Anak ng aswang na naghahanap ng mapagsisibulan. Noong gabing yon, sinabi ko sa iyo na merong umaali-aligid sa bahay mo. Alam kong meron kang nakita na hindi mo sinasabi. Pero alam mo yon sa sarili mo. Dahil doon ay naalala nga ni Ninyo ang nakita niya noong nakakatakot na halimaw sa bintana ng kanilang kusina. Nangilabot ng husto ang Ginoo matapos ang pagbabalik tanaw na yon. Simula sa talampakan ay mabilis na gumapang ang kilabot na yon paakyat sa tuhod, na dumiretso sa tiyan niya at nagpaikot-ikot. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkadual. Nang dumako na ang takot sa kanyang dibdib, ay mabilis na kumabog ang kanyang puso na parang merong nag-uunahang maliliit na mga dagang gustong lumawa mula roon. Nang umabot na sa batok niya ang matinding tensyon, ay doon na parang nakaramdam ng pagkamanhid si Ninyo. Ang katawan niya ay may nagtataasang mga balahibo ay parang paralisado. Ni hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa paligid. Nanlabo ang kanyang mga mata at nanghina ang pandinig. Hindi niya natuloy halos maintindihan ang mga sinasabi ng matandang babaeng kumadrona. Hanggang sa tila magising siya dahil biglang humawak sa balikat niya si Nanang Lida. Hindi ko to sinabi sa iyo para takutin ka, Ninyo. Gusto ko lang maging handa ka sa mga bagay na ikaw rin naman ang naging dahilan. Dahil hindi mo ginawa ang sinabi ko noon. Matagal na silang patay, Nanang. Ang asawa mong si Annie, oo. Pero ang halimaw na kasama niya,
Bago pa matapos ni Nanang Lida ang sinasabi, ay may mga nagdatingan ng kalalakihan at kababaihan na may daladalang mga timba para sa kanilang pag-iigib. Binati ng ilan sa mga yon si Nino na tumangutangulang. May ilan pang nakipagkumustahan at nakipagpalitan ng kaunting usapan, kaya hindi na niya napansing nawala na pala na parang bula si Nanang Lida. Ganun na lang ang gulat niya dahil wala na pala matandang babaeng kumadrona na kausap niya lang kanina. Sana napunta yung si Nanang Lida. Naknanto ako naman Guni-guni ko lang ba itong mga nangyari? Naudlot na naman siya sa pagsasalita matapos marinig ang mga nasa pusuhan na nagtatawanan. Dahil doon ay lumapit na ulit siya roon at kinuha mga timba saka dinala pa uwi. Pagbalik ng bahay ay tila lutang ang Ginoo habang nagsasali ng laman ng balde sa luma nilang drum. Dahil sa matinding pag-iisip, ay nawala na siya ng ganang bumalik pa sa pusuhan. Naiwan kasi sa kanyang isipan ang napakaraming katanungan na hindi man lang nabigyan ng maayos na kasagutan. Langya, ano ba itong nangyayari? Dumagdag pa sa mga isipin ko Para maiwaksi ang mga bagay-bagay na lumalangoy sa isipan niya, ay naglinis-linis na lang muna si Nino hanggang sa dumating na ang kanyang anak, tanga ng mga inutos niyang bilhin. Pasensya na anak hindi ko na natapos yung pag-iigib ko Medyo madilim na rin kasi. At saka marami ng tao sa poso, ngayon lang nagdatingan. Okay lang po, Tay. Bukas ko na po yan itutuloy. Iluluto ka na po muna to, Hindi, ako na magluluto anak. Dahil mukhang pagod ka na rin naman Tingnan mo yung itsura mo Sige na, magpahinga ka na lang muna dyan at tatawagin na lang kita anak kapag luto na mga pagkain. Sige po, Tay. Kayo pong bahala. Matapos iwanan sa bandang kusina ang 1 kilong bigas, 2 sardinas at 4 na itlog na may miswa, ay naglakad na ang binata papunta sa maliit niyang silid at nakahiga para makapagpahinga. Si Ginoong Ninyo naman, habang nagsisimulang kumilos sa kusina, ay muling nanumbalik sa utak niya ang mga nangyari kanina noong kausap niya si Nanang Lida. Paulit-ulit itong nagritmo sa isipan niya na parang isang musika, kaya para siyang nawalan ng konsentrasyon. Hindi lang nagpahalata ang lalaki sapagkat ayaw niya mag-alala ang nag-iisa niyang anak. Maya-maya, habang nagpapatuloy sa kusina, ay biglang lumapit sa kanya ang anak at nagsalita. Tay? Ano yun, nak? Kaya ko na to kung sasabihin mong tutulong ka. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Hindi po. May tatanong po kasi sana ako. Pwede po ba? Napataas ng kilay ang Ginoo, pero wala tong ideya sa kung ano ang itatanong ng nag-iisa niyang anak, kaya saglit niyang nilingon si Simon. Sige, o pwede naman basta wag lang tungkol sa mata, mahina ako ron anak. Mga politika o kaya tungkol sa manok na panabong. Yung mga yan pwedeng-pwede mong itanong sa akin. Mabilis pa sa 4:00 sasagutin kita na may kasama pang paliwanag anak. Bakit? Tungkol saan ba yung itatanong mo, ha? Tay, naniniwala po ba kayo sa aswang-aswang? Biglang natigilan sa pag-iwan ng sibuyas ang Ginoo matapos yung marinig. Naalala na naman niya kasi ang sinabi ni Nanang Lida. Nangilabot na naman tuloy siya nang wala sa oras pero pinilit niyang ikalma ang sarili upang hindi mahalata ng anak. Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Aswang? Aswang talaga, anak? Opo, Tay. Kasi kanina nung galing ako kina Mang Nestor, naririnig kong nag-uusap yung mga mosang nating kapitbahay tungkol nga roon sa aswang. Kasi may nakita raw sa bandang bayan nung isang gabi, saka nung nakaraang buwan. Basta maraming ulit na raw pero hindi naman nila mahuli-huli. Totoo kaya yon? Sa tingin nyo, Tay? Ang alam ko lang sa aswang dito sa lugar natin, nak, si Ligaya. Kapag gabi, pag-alagala yun tapos nagtatambay pa sa dilim. Naninitsit ang mga gwapong katulad mo. Kaya mag-iingat ka,
Kasi baka aswangin ka nun, nako. Napakunot noo si Simon habang kumakamot ng ulo. Tatay naman kilalang kilala na yung bakla na yun dito. Mabait naman si Ligaya basta wag lang siyang aasarin at tutoksohin. Tsaka nagbabayad naman daw yun sabi ng tropa ko tay kasi nasitsita na siya. Pero promise tay, hindi ako papatol sa ganun no. Nire-respeto ko sila pero never akong papatol. Mabuti naman anak. May isa pa po pala akong itatanong tay. Kilala niyo po ba si Nanang Lida? Hindi na ganun nagulat si Ninyo sa tinura ng anak, kaya ngumiti lang siya at tumango. Oo anak, si Nanang Lida ang nagpaanak sa nanay mo noon. Bakit mo naman biglang natanong? May sinasabi ba siya sa'yo? Wala naman pong sinabi tay. Tinanong nga lang po ako kanina kung anak mo ko. Sabi ko oo. Ganun ba anak? Dumistansya ka muna dun sa matandang yun kung sakaling makita mo siya ulit. Bakit naman po? Mukha naman siyang mabait At saka sabi niyo po, di ba? Siya ang nagpaanak kay nanay. Nagkaroon kasi ng diferensya sa utak si Nanang Lida. Kaya ingat-ingat ka lang. Minsan, nananakit yon. Nagulat nga ako Natuntun pa ang kinaroroonan natin. Samantalang sa kabilang ibayo pa yung nakatira. O sige na anak, bumalik ka na ron. Sabi ko magpahinga ka na muna Mabilis lang tong lulutuin ko. Tatawagin na lang kita kapag okay na. Sige po tay. Nagbalik si Simon sa kwarto at nagpatuloy na sa ginagawa si Ginoong Ninyo. Makalipas lang ang ilang minuto, nang maluto na ang sinaing at ulam ay ginising na nga niya ang anak na nakaidlip sa paghihintay. Masaya silang nagapunan kahit simpleng sardinas na nilagyan lang ng miso ang kanilang ulam. Maya-maya pa, nang matapos na ang binata sa pagkain, ay sinabi ng Ginoo na siya na ang bahalang magligpit dahil hindi pa siya tapos sa pagkain. Nang si Ginoong Ninyo na lang ang mag-isa sa kusina, ay nagpatuloy na siya sa pagkain habang inaalala ang nangyari kanina sa posohan. Bigla na naman kasing sumagi sa isipan niya ang mga sinabi ni Nanang Lida patungkol sa hindi magandang bagay na hindi niya ginawa. Ayaw niya mang isipin ang mga ito, kaya lang ay kusang nagpapabalik-balik sa kanyang isipan. Nang matapos siyang maghapunan, ay kaagad niyang hinugasan ng mga pinagkainan. Pagkatapos noon ay sumilip siya sa silid ng anak na nahihimbing na ulit sa pagtulog. Pagpasok sa maliit niyang silid, ay sumandal lang siya sa kawayang dingding habang nakaupo sa papag. Muli na naman siyang nagmuni-muni tungkol sa kanyang namayapa niyang asawa at anak, na ilang araw na lang ay 18 anibersaryo na. Dala na matinding pag-iisip, ay nakatulog siya at nagkaroon na naman siya ng masamang panaginip. Sa pagkakataong yon ay nakita niyang merong nakadungaw sa bintana ng kanyang kwarto na inakala niyang si Simon dahil sa hawig ng kanyang anak kapag nakatalikod. Nang tawagin niya ang nilalang at nang lumingunto ay ganun na lang ang gulat niya matapos makakita ng nakakatakot na halimaw. Tatay! Sa gulat ni Ninyo ay bigla siyang napabalikwas ng bangon at napatingin sa bintana pero wala namang kahit sinong tao roon. Nakahinga siya ng maluwag pero hindi na rin siya nakatulog hanggang sa sumapit na ang umaga. Sa 3 araw na magkakasunod bago ang kaarawan ni Simon ay ganun palagi ang napapanaginipan ni Ginoong Ninyo. Pero hindi niya rin sigurado kung panaginip talaga ang mga nangyayari o totoo. Dahil sa tuwing gigising siya ay palagi siyang nakakakita ng bakas ng lupa sa bintana kung saan palaging humahawak ang halimaw na nakadungaw sa kanya. Hindi na lang niya sinabi sa anak ang tungkol sa bagay na yon dahil ayaw niyang mag-alala ng husto si Simon. Umakto siyang ayos lang ang lahat hanggang sa sumapit na nga ang kaarawan ng kanyang anak at ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa pati ng kakambal ni Simon. Pasado 8:00 ng umaga
ay maagang bumangon ng mag-ama dahil ang araw na iyon ay isa sa mga araw na hindi nila malilimutan. Pagkagising pa nga lang ay binati na ni Ginoong Ninyo si Simon. Happy birthday, anak. Naku, thank you po, Tay. Bakit ang aga niyo pong nagising? Magluluto ko. Mag-aasikaso na dahil may pupuntahan tayo, anak. Excited na bumangon ang binata at nagtungo sa banyo. At habang naliligo si Simon ay nagluto muna ng makakain si Ginoong Ninyo para meron silang maibaon mamaya. Naisip kasi niya na magdaos ng kaarawan sa mismong puntod ng namayapang asawa at anak. Ito na rin ang plano niyang sabihin kay Simon na hindi talaga nakremate ang labi ng mga ito, katulad ng pagkakaalam ng binatilyo. Eksakto pagkatapos maligo ng kanyang anak, ay natapos na rin siya sa pagluluto at pag-aayos sa mga dadalhin nila. Nag-almusal lang sila saglit at pagsapit ng 8:00 ng umaga, ay umalis na sila ng bahay at nagpunta kung saan nakalibing ang labi ni na Ani at Pedro. Pagkakita ni Simon sa liblib na lugar at sa abandonadong bahay na tila niluluma na ng panahon, ay bigla siyang napatingin sa kanyang tatay. Nasaan tayo, Tay? Bakit nandito tayo? Dito ang dating bahay namin ng nanay mo. Tara anak, sa loob. Puno ng kalituhan, sumunod si Simon sa loob ng bakuran. Hindi sila pumasok sa mismong bahay. Sa halip ay dumiretso sila sa mismong likuran kung saan niya inilibing ang labi ng asawa at anak. Pagkakita ni Simon sa lapida, ay ganun na lang ang pagkagulat niya matapos mabasa ang pangalan ng ina at kapatid. Pero hindi na niya nagawa pang makapagsalita dahil bigla nang nagwika ang kanyang tatay. Galing na ako rito kahapon, anak. Akala ko po ba, kinremate o sinunog niyo ang labi nila? Hindi ko ginawa, anak eh. Sinabi ko lang yon kay Nanang Lida para yun ang paniwalaan niya. Hindi ko kayang sunugin ang nanay at kapatid mo. At dahil masakit ang nangyari, kaya nagpakalayo-layo na lang ako kasama ka. Nanirahan sa ibang lugar para makapag-move on na tayo. Ramdam ni Nino ang bigat ng kalooban ng kanyang anak matapos nitong malaman ng lahat. Kaya niyakap na lang niya ng maigpit si Simon habang humihingi ng tawad. Sorry anak, kung nagsinungaling si tatay sa'yo. Huwag niyo na pong isipin yun, Tay. Magdiwang na lang tayo at gunitain ang death anniversary ni nanay at ni Pedro. Ang lalim ko naman pakinggan sa word na gunitain. Dahil doon ay napatawa ang Ginoo habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Natuwa na rin si Simon dahil nakita niyang masaya na ulit ang kanyang tatay. Maya-maya pa, naglatag na sa Ginoong Ninyo ng banig at inilagay ang mga baon nilang pagkain. Naupo na silang mag-ama at maingat ding inilapag ni Simon ng bulaklak sa tapat ng lapida at pagkatapos ay pumikit siya at dumulog sa ina at kapatid. Pinagmasdan lang siya ng Ginoo habang nakangiti sa anak. Naging masaya sila sa simpleng selebrasyon na yon. At pagsapit ng 2:00 ng hapon ay nagready na ang mag-ama sa pag-uwi. Iginala muna ng Ginoo ang kanyang anak sa perya kahit kakaunti lang ang kanyang pera. Nag-enjoy naman si Simon kahit simple lang ang nangyari sa kanyang kaarawan. Tay, salamat po sa pinakamasayang birthday ko. At least, taon-taon may madadalaw na akong puntod. Sa piyesta ng patay, dalawin natin uli si Nanay at Pedro Walang problema anak. Siya nga pala, kunin mo na tong 100. Mag-enjoy ka rito sa perya at uuwi na muna ako Magpakasaya ka sa birthday mo. Sige po, Tay. Mag-ingat kayo sa pag-uwi Bago mag 8:00, uuwi na rin po ako ng bahay. Sige anak, mag-enjoy ka lang. Birthday mo naman ngayon Matapos yung sabihin ni Ginoong Ninyo, ay naglakad na siya palabas ng peryahan. Nang pasakay na siya ng jeep, ay bigla naman siyang hinatak ng kung sino at ang makita si Nanang Lida ay ganun na lang ang pagkagulat niya. Oh, Nanang naman, hindi ba't sinabi ko sa inyo na wag nang magtatagpo ang landas natin?
Pinagbigyan ko na kayo kahapon eh. Sana naman po tigilan niyo na kami ng anak ko. Kaarawan ngayon ng mga anak mo. At panahon na rin to ng paniningil ni Pedro. Matagal niyang hinintay ang panahon na ito, ninyo. Dahil hindi mo sinunood ang sinabi ko, nakita kong kinuha siya ng isang nakakatakot na dyablo. Alagad ng kadiliman. Isang aswang. Sinubukan ko silang pigilan pero ito ang napala ko. Matagal akong nagtago. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Tama na. Nababaliw ka na, Nanang. Muling pumara ng sasakyan si Ginoong Ninyo at iniwan ang matandang babaeng kumadrona. Sa halip na mauwi ng bahay, ay bumalik siya sa dati nilang bahay at pasado 6:00 na ng gabi nang dumating siya roon. Napakadilim na ng paligid at ang tanging nagsisilbing liwanag niya ay ang lumang flashlight na palagi niyang daladala. Nagtungo siya sa dating kusina, kumuha roon ng mga kagamitan. Pagkakita niya sa kinakalawang na pala ay kaagad niya tong kinuha at nagpunta sa likod bahay. Sa mismong puntod ng kanyang asawa at anak. Tumingin muna siya sa lapida habang nag-aalangan sa kanyang gagawin. Ani, anak, Pedro, pasensya na. Sapagkat hindi talaga siya mapakali lalo na ngayon ay may kung ano-ano pang sinasabi si Nanang Lida. Napilitan na tuloy siyang hukayin ng labi ng kanyang asawa at alamin kung may katotohanan nga ba mga sinasabi ng matandang babaeng kumadrona. Makalipas ang higit kalahating oras nang mabungkal na niya ang libingan, ay gano'n na lang ang pagkabigla nang makitang wala roong ibang bungo maliban sa bungo ng kanyang asawa. Binungkal niya pa ng binungkal ang paligid para makasiguro, subalit hindi niya talaga nakita ang bungo ng sanggol na si Pedro. Nasaan yun? Nasaan ka na, Pedro? Hinahanap mo ba ako, Tay? Ganun na lang ang pagkagulat ng Ginoo nang may marinig siyang nagsalita mula sa likuran. Nang lingunin niya ang nasaabing boses ay tumambad sa kanyang paningin ang hindi inaasahang nilalang. Isang binatang kasing tangkad at kamukha ni Simon. Kaya lang kumpara sa kanyang anak, may timang binatang kaharap niya. Puno ng peklat at ilang sugat ang katawan. Matangos din ang ilong, at ang mas nakakagulat ay malamlam din ang mga mata na tila nagmana naman sa namayapa niyang asawa na si Ani. Bakit hindi ka na makapagsalita dyan, Tay? Ha? Sino ka? Sino ako? Nagpapatawa ka ba, Tay? Samantalan nitong mga nakalipas na gabi at araw lagi kitang dinadalaw. Lalo na nitong magkakasunod na gabi. Ganun na lang ang gulat ni Ninyo matapos maalala ang palagi niyang nakikita na inaakalang panaginip lang. Kung ganun, hindi yun. Oo, Tay. Hindi yung panaginip. Buhay na buhay ako. Ang anak mong si Pedro. Pagkatapos mo akong iwan at ilibing dyan kasama ang nanay. Napatingin sa hukay ang Ginoo at pinagmasdan ng kalansay ng asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman kaya napatingin ulit siya sa binatang nakiklaim na siya si Pedro. Bakit, Tay? Nagulat ka ba? Hindi ka makapaniwala na buhay ako? Ang inakala mong halimaw mong anak? Matapos sabihin yon, ay biglang nandisik ang kanyang tingin na halata ang matinding galit na nararamdaman. Hindi tuloy alam ni Nino kung ano ang mararamdaman niya habang nakatingin kay Pedro na nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi mo man lang naisip na may buhay din ako bago mo ako ilibing dyan. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong mabuhay, Tay. Habang sinasabi yon ni Pedro, ay unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Mula sa maamong mukha na naging isang mabagsik at nakakatakot na nilalang. Tila ba namasa at nangintab sa pagkaitim ang kanyang balat. Ang ilong niyang matamos ay biglang lumubog. Ang mata niyang malamlam na kagaya ng sa ina ay naging mapula at tulad na ng isang mabagsik na halimaw. Humaba ang kanyang mga tenga at ngipin, pati ang mga kuko sa paa at kamay ay tumulis din. Mabuti na lang at inilipat sa akin ng isang nilalang ang hiyas na siyang nagbalik sa akin ng hininga
at dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ngayong 18 kaarawan ko, kukunin ko ang lahat ng inagaw sa akin ng anak mo, ni Simon. Babawiin ko ang lahat sa kanya. Humalakhak ng humalakhak si Pedro na nag-anyo ng nakakatakot na nilalang, kaya mas lalong nasindak si Ginoong Ninyo. Sa tindi ng takot na naramdaman niya, ay bigla siyang na-out of balance at nahulog sa hukay. Napaharap pa siya sa bungo ng asawa, kaya napasigaw sa takot. Humalakhak naman ng humalakhak ang halimaw na si Pedro habang pinagmamasdan si Ginoong Ninyo na halos mawala na ng malay sa sobrang takot. Tama yan, para maramdaman mo ang pakiramdam ko noon. Ngayon, hahanapin ko si Simon para kunin sa kanya mga bagay na para rin naman sa akin. Hindi pwedeng siya lang ang maging masaya ngayong araw na ito dahil pareho rin naman naming kaarawan. Hindi na nakaimik pa si Ginoong Ninyo dahil sa sobrang takot at hindi na rin niya alam ang gagawin. Sa sobrang tensyon ay nanghina siya at nahilo. Ang huli niyang naaninag ay ang pagbuka ng mga kamay ni Pedro na nasa anyong aswang. May mga umusbong na pakpak doon at pagkatapos ay lumipad na yon palayo kasunod ng pagdilim ng buong paligid. Nagising na lang si Mang Ninyo nang marinig ang malakas na huni ng isang ibon mula sa hindi kalayuan. Habang nakaiga at nakatingin sa kalangitan, ay inalala niya ang mga nangyari kanina. Pagpaling sa kaliwa, ay nawindang siya matapos makita ang isang bungo. Doon na rin niya biglang naalala ang mga nangyari kanina. Sabay-sabay yung pumasok sa utak niya at nang mapagtanto ang mga bagay-bagay ay bigla siyang tumayo kahit masama pa ang kanyang pakiramdam. Kailangan ko mahanap si Simon. Kailangan ko mapunta ng anak ko bago pa siya makanti ng halimaw na yun. Dali-daling nilisan ng Ginoo ang lugar na yon. Nakahabol pa siya sa huling jeep na nabiyahe papuntang bayan, kaya pasado 9:30 ng gabi ay nakarating siya malapit sa peryahan. Nang malapit na siya sa lugar, ay narinig niya ang sigawan ng ilang tao mula sa hindi kalayuan, kaya mas lalo siyang nataranta. Naisip niya kasi kaagad na baka may kung ano nang nangyari sa kanyang anak. Pagpasok niya mismo sa loob ng peryahan, ay dali-dali niyang nilapitan ng pinanggalingan ng mga sigawan. Napatingin pa sa kanya ang ilang tao dahil sa dumi ng kanyang itsura gawa ng pagkakahulog sa hukay. Pero hindi niya alintana ang mga yon dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang mailigtas si Simon. Tumabi kayo dyan! Dadaan ako! Nasaan ang anak ko? Simon! Simon! Nang makita niya ang mga taong nagkukumpulan ay tila natauhan siya, sapagkat hindi naman pala si Simon ang nasa gitna ng kumpulan kundi 2 binata na nagbubuno patungkol sa isang bagay. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi yun ang kanyang anak, pero hindi pa siya nagpakampante dahil hindi pa rin niya nakikita si Simon. Nasaan ka na ba, Simon? Hindi ko na makakaya kung may mangyari pag masama pati sa iyo. Habang naglalakad palabas ng bahay, ay eksakto naman na nakita niya si Mang Nestor kasama ang mga apo nito. Nagulat din ang matandang lalaki matapos makita ang itsura niya. Anong nangyari sa iyo, Ninyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nako, sasama ka na namin nila Carla at Istoy pauwi sa inyo. Ayos lang po ako, Mang Nestor. Huwag na po kayo mag-alala. Saan ka ba kasi galing, ha? Napabuntong hininga na lamang muna si Ninyo habang iniisip ang kanyang anak. Naglibot-libot siya ulit ng tingin sa mga taong naroon bago muling bumaling sa Ginoo at sa mga apo nito. Nakita niyo po bang anak ko, Mang Nestor? Hindi ko nakita pero ito mga apo ko, nakita raw nila. Carla, Istoy, saan niyo nakita si Simon? Nang sinabi ng magkapatid na huli nilang nakita si Simon na lumabas ng peryahan, ay mas lalong nag-alala si Ginoong Ninyo. Naisip niya kasi kaagad ang aswang na layog. Ang anak niyang si Pedro na sigurado siyang pagtatangkaan ang buhay ni Simon. Ipinaliwanag din ni Istoy na nagsabi raw si Simon na uuwi na to kaninang pasado 8:00 ng gabi.
Nang malaman ito ni Ginoong Ninyo, ay iika-ika siyang naglakad palayo, pero pinigil din kaagad ng matandang lalaki. Tumigil ka muna ninyo at aalalayan ka ng mga apo ka. Hindi na po, Mang Nestor. Salamat po sa concern. Kailangan ko lang talagang makita ang anak ko. Huwag kang matigas ang ulo ninyo. Tingnan mo yung itsura mo. Sa tingin mo pasasakay ka ng jeep kapag ganyan ka. Kaya halika na at sumabay ka na rin sa amin. Pauwi na rin naman kami. Dala namin ang tricycle at si Istoy ang magmamaneho. Wala nang nagawa pa si Ginoong Ninyo kundi sumunod sa gusto ni Mang Nestor. Sumakay din siya ng tricycle sa likod mismo ni Istoy na siyang nagmamaneho at umuwi na sila ng bahay. Eksakto 10:00 ng gabi ay nakarating sila sa kanilang lugar at para makasiguro ay hinatid nga si Ninyo sa harap ng kanyang bahay. Istoy, alalayan mo ang kuya ninyo mo papasok sa loob ng bahay nila. Pagkatango ng binata ay inakay niya nga ang Ginoong marungis ang itsura papasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ay tumambad sa kanyang paningin si Simon na nagulat din matapos makita ang kanyang tatay. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Saan po kayo nanggaling at bakit ang dumi-dumi nyo? Akala ko naman po kanina sabi nyo sa akin uuwi kayo na maaga. Gusto mang magpaliwanag ng Ginoo pero hindi niya rin alam kung saan uumpisahan ang lahat. Isa pa, hindi rin siya makapagkwento ng buong katotohanan dahil nandun pa si Istoy. Istoy, salamat sa pag-alalay ha. Sige na, pwede ka nang umuwi. Pakisabi na lang kay Carla at kay Mang Nestor salamat ha. Pagkatango ng binata ay tatalikod na sana ito, kaya lang ay may biglang sumulpot na tao mula sa likuran ni Simon. Nang makita yon ni Ginoong Ninyo, ay ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita si Pedro. Tay, si Peter nga pala. Kaklase ko at ka-birthday ko rin. Nagpunta siya dito ngayon at may dala po siyang handa. Istoy, tawagin mo muna si Mang Nestor pati si Carla. Kumain muna kayo dito kasi hindi din namin mauubos sa mga pagkain kung kami lang. Pagsang-ayon ni Istoy, ay kagad itong tumakbo palabas para tawagin ang kanyang kapatid at lolo. Hindi naman na nakaimik pa si Ginoong Ninyo sa sobrang pagkabigla. Napatingin na lang siya kay Pedro na tumatawa ng pasimple habang nakatingin sa kanya. Alam niyang sa isip ng anak niyang aswang na layog ay humahalakak ito at kinukutya ang kanyang pagkatao. Alam niyang galit na galit to sa kanilang dalawa ni Simon. Tay, bakit para kayong naistatwa dyan? Maligo na po muna kayo at magpalit ng damit. Nakakaya naman dito kay Peter, Tay. Magandang gabi po sa inyo, Sir Ninyo. Natutuwa po ako dahil nakilala ko rin ang tatay ng kaibigan ko. Napulunok ng laway si Ginoong Ninyo habang nakatingin kay Pedro na alam niyang pinaglalaruan at pinagtatawanan silang magama. At dahil ayaw niyang may mahalata ang anak, ay nakiayo na lang siya sa laro ni Pedro. Nakipagkamay siya rito at gumiti kahit napipilitan. Nice to meet you too. Magkamukhang magkamukha rin kayo ng anak ko ha. Magkaiba nga lang ang buhok at mata. Sinabi yun ng Ginoo sapagkat alam niyang magngingit-ngit sa galit si Pedro na naikumpara siya. Samantalang nagulat naman si Simon na mapagtanto ang bagay na yun. Ha? Oo nga no. Kaya pala tayo minsan pinagkakamalang magkambal. Sayang yung kambal ko nga na naikwento ko sa iyo, di ba? Pedro naman ang pangalan. Alam mo, kung di ko lang talaga alam na patay na kapatid ko, pagkakamalan kong ikaw yun Tapos, yun nga lang, Peter lang ang name mo. Napatawa ng pilit si Ginoong Ninyo at Pedro, pero ang totoo ay may tila malaki at nakapapasong kuryente na sa pagitan nilang tatlo. Nang dumating na si Mang Nestor, Carla at Istoy, ay sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nagtungo muna kaagad si Ninyo sa banyo kahit ayaw niyang mawala sa paningin ng anak. Wala kasi siyang choice kundi sumunod dahil ayaw niyang magtaka ang lahat. Isa pa, naramdaman din naman niya na wala pang intensyon na gumawa ng hindi maganda ang anak niyang aswang na layog.
Saglit na saglit lang siyang naligo at nagpalit ng damit. Dumiretso kagad siya sa sala kung saan abala ang lahat sa pagkain. Kumain ka na, Ninyo. Salamat po, Mang Nestor. Pero busog na busog pa ako eh. Nasabi niya lang yun pero ang totoo ay ayaw niyang talagang tikman ang pagkain dala ni Pedro dahil naisip niya baka may kung anong inilagay siya sa pagkain. Kayo naman po, Sir Ninyo. Kumain na kayo. Wala naman pong lason yung pagkain. Oo nga po, Tay. Tumikim lang kayo. Sige anak, pero maya-maya na ha. Busog pa kasi talaga ako eh. Hindi mo man lang sinabi na birthday pala ng anak mo ngayon. Di sana nakapagbigay kami ng regalo sa kanya. Ay hindi bale. Bukas, magpapadala ako ng ulam sa inyo. Pa-birthday ko na sa inyo ni Simon yon. Ang paborito mong adobong baka, Simon. Naku, maraming salamat po. Thank you po. Napakabait niyo po talaga, Mang Nestor. Kahit kailan. Kaya kayo laging binibless ng Diyos eh. Birthday ko rin po ngayon. Meron din po ba akong adobong baka? Paborito ko rin yun eh. Ay nako iho, Peter. Di ba? Magkamukha lang kayo ni Simon pero hindi naman kita gaanong kakilala eh. Pasensya na ha. Hindi ako nagre-regalo sa mga hindi ko kakilala eh. Bago matapos ng matandang lalaki ang pagsasalita, ay tinapik na siya ng dalawang apo saka humingi ng pasensya kay Pedro. Tumawa-tawa naman ang binatang aswang pero ang totoo ay nanggagalaiti na siya sa galit. Naramdaman at nakita ni Ginoong Ninyo na tila ba magpapalit na ng anyo si Pedro kaya pumagit na siya sa mga ito. Mang Nestor, salamat po ulit sa paghatid sa akin ha. Anong oras na po kasi? Kailangan na rin namin magpahinga kaya... Sige. Uuwi na kami at maaga rin ang bukas ng tindahan. Tumayo na ang maglolo na sinundan din ni Pedro habang nakangiti. Pwede po ba akong sumabay sa pag-uwi? Nakakatakot na rin po kasi kapag naglalakad ako mag-isa eh. Ay, walang problema. Yun na lang ang pa-birthday ko saya. Huwag ka mag-alala. Sa susunod kapag nakilala na kita ng lubos katulad ni Simon baka hindi lang adobong baka ang iluto ko para sa'yo. Kundi baka bilhan pa kita ng cake. Hindi na umimik si Pedro. Napakuyom na lang to ng kamao na halata ang pagkainis. Ayaw man ding ipasabay ni Ninyo si Pedro kina Mang Nestor pero hindi siya makaisip ng paraan para pigilan to. Kaya pag-alis ng mga yon ay hindi na siya mapakali sapagkat ramdam niyang may gagawing hindi maganda si Pedro kina Mang Nestor, Carla at Istoy. Saan mo nakilala si Peter na yon? Kaklase ko po siya, Tay. Ngayong taon lang siya nag-transfer sa school namin at napakabait niya po talaga. Makinig ka mabuti anak ha. Huwag na huwag ka nang lalapit sa taong yon. Hindi siya mabuting kaibigan o tao. Hindi ko ma-explain sa iyo pero nakita kong hindi siya magandang impluensya. Paano niyo naman po nasabi, Tay? Nakita ko lang sa mga kilos niya kanina. Hindi ba, Tay, sinabi niyo po sa akin noon na huwag tayong basta-basta manghusga ng tao base lang sa nakikita nating ginagawa o kinikilos nila dahil baka meron silang mga pinagdaraanan na hindi natin alam. Pero bakit ngayon inuhusga niyo si Peter, Tay? Nakakadismaya naman po. Basta anak, makinig ka sa akin. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon. Bakit po, Tay? Ano pong dapat niyong ipaliwanag tungkol kay Peter? Naguguluhan po ako sa gusto niyong iparating, Tay. Basta anak, makinig ka na lang. Para rin to sa kapakanan mo. Ha? Hindi na natapos pa ni Ginoong Ninyo ang sasabihin sapagkat mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na sila ng nakakapangilabot at napakalakas na alulong ng aso. Pagkalaon ay sinundan nyo ng tahulan ng iba't ibang aso sa kapaligiran nila. Napatingin sa labas ng Ginoo na kitang-kita ang takot sa mukha. Kagad niya ring isinara ang pinto at mga bintana habang ang anak niya naman ay nagtataka sa ikinikilos niya. Tay, ano po bang meron? Bakit kanina pa kayo ganyan? Ano po bang nangyari at saan po talaga kayo nanggaling?
Naudlot na ang binata sapagkat isang malakas na alulong na naman ang kanilang narinig hanggang sa sinundan ulit yun ng tahulan ng mga aso at ng pamilyar na boses na nagsisigawan. Pagdungaw ng mag-ama sa bintana, ay nakita nila mula sa labas ang magkapatid na Carla at Istoy na tumatakbo papunta sa kanilang bahay. Parehong umiiyak at sumisigaw ng tulong ang magkapatid habang ang kanilang mga itsura ay puno ng putik at dugo. Tay, sila Istoy at Carla yun ah. Kaagad binuksan ni Ginoong Ninyo ang pinto at pinapasok ang magkapatid na humahangos. At kahit alam na niya ang nangyari, ay tinanong niya pa rin ang dalawa bilang pagkumpirma. Anong nangyari? Nasaan si Mang Nestor? Ang lolo ninyo? Nasaan si Peter? Natigilan na naman sa pagsasalita si Simon nang makarinig sila ng malakas na kalabog mula sa bubungan. Parang may kung anong bagay na binaturoon at nagpagulong-gulong hanggang sa mahulog sa harap ng pintuan ng bahay. Lalo namang nataranta si na Carla at Istoy na nagyakapan na lang sa takot dahil sa matinding trauma. Ano po yun, Tay? Ala, baka yun na yung nababalita sa bahay na gumagalang aswang ah. Baka kung mapano si Mang Nestor, saka ang kaklase ko. Umasok kayo sa loob ng kwarto at huwag kayong lalabas ha. Bilis! Walang nagawa si Simon kundi akayin ng takot na sina Carla at Istoy. Nang nasa kwarto ng tatlo ay pasimpleng binuksan ni Ginoong Ninyo ang pinto at sumilip sa labas. Doon niya nakita malapit sa gate ang dugang ulo ni Mang Nestor na nasa sahig na. Nakaharap pa sa kanila ang muka kaya nakita niya ang dilat nitong mga mata at nakalawit na dila. Sinundan na naman yun ng napakalakas na alulong hanggang sa makarinig sila ng pagaspas ng kung anong nilalang mula sa himpapawid. Hinawi at tila sinaway nito ang mga punong nakapaligid, kaya napatingala ang Ginoo. Hanggang sa tuluyang lumapag sa lupa si Pedro sa anyong aswang na layog. Tinapakan pa nito at pinirat ang ulo ng walang buhay na si Mang Nestor, hanggang sa bumulwak ang mata at utak na siyang dahilan para maisara ng pakalabog ni Ginoong Ninyo ang pinto. Napalingon doon ng aswang na layog habang tumatawa-tawa sa boses ng isang dyablo. Pakisabi sa kapatid kong si Simon, pasensya na tayo kung napatay ko tong paborito niyang matandang walang kwenta. Hindi kasi ako pinagbigyan eh. Wala naman talaga sana akong plano na ganituin to at pirat-piratin ang ulo. Pero naisip kong bigla, kukunin ko nga pala lahat ng meron ng kakambal ko. Kaya kasama na rin ang taong to, syempre. Humalakhak ng ubod lakas ang aswang, dahilan upang magtahulan na naman ang mga aso sa paligid. At upang matigil yon, ay umalulong ng malakas si Pedro, dahilan naman para mangilabot silang lahat na nasa loob ng bahay. Matatapos lang to kapag inilabas mo si Simon. Kanina ko pa pinipigil ang sarili ko dahil inihintay ko ang pagdating mo. Gusto ko lang masaksihan mo kung paano ko pagpira-pirasuhin ang katawan niya at lamang loob sa harap mo mismo, Itay. Dahil sa lakas ng boses ng aswang, kaya narinig lahat ni Simon ng mga sinabi nito, dahilan para mapalabas siya ng kwarto. Sino yan, Tay? Ano mga sinasabi niya? Anak, pumasok ka na sa loob ng kwarto. Huwag kang lalabas. Kung ayaw mong ilabas si Simon, ako na ang papasok sa bahay na yan. Bahay ko rin naman yan at meron din akong karapatan. Simon, kapatid, lumabas ka na. Panahon na para makilala mo ako. Tay, ano ba yung taong yun? Bakit niya ako tinatawag na kapatid? Pumasok ka na sabi sa kwarto, anak. Bago pa matapos ng Ginoong Ninyo ang pagsasalita, ay nasira na ang kanilang pintuan matapos persahang pinagsisisipa ng aswang na layog. Mula roon ay tumambad sa kanilang paningin ang nakakatakot na itsura ni Pedro. Nang makita yun ni Simon ay ganun na lang ang pagkatakot niya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Happy birthday, kapatid! Para maliwanagan si Simon sa mga pangyayari, ay unti-unting nagbalik sa taong anyo ang mukha ng aswang. Nang makita ngayon ni Simon ay ganun na lang ang pagkagulat niya
habang napapatingin sa kanyang tatay na hindi na rin alam ang gagawin. Takbo anak! Bilis! Pakiusap! Bago pa matapos ni Ginoong Ninyo ang pagsasalita, ay sumalaki na ang aswang na layog. Kitang-kita niya kung paanong sakmanin ni Pedro si Simon sa liig kasabay ng pagtalsikan at pagtagas ng dugo mula roon. Nangisay ang kanyang anak at sinubukan niyang lapitan to. Subalit dala na matinding tensyon kaya bigla siyang natumba at mahilo na lang bigla. Bago tuluyang mawalan ng malay tao, ay nakita pa niyang may kung anong uri ng itim na holin na sinasalin si Pedro sa bibig ni Simon. Pagkagising ni Ginoong Ninyo, ay nasa hindi pamilyar ng lugar na siya. Nakita niya lang si Nanang Lida na nakaupo saka nagsalita sa kanya habang sila ay nakaratay. Ninyo, binalaan na kita noon pa. Napaluha na lang ang Ginoo nang mapagtanto ang mga sinabi ng matandang babaeng kumadrona. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.